yan. Kay ilan man yun nag-expose pa rin nga. Nakatrabaho kaya wala may ma-enroll dito. Ito, yun yung pagi. Saan bang ulit? Yung sabi na Duterte pa rin ang tunay na Rardies! Balang makakalimutan rin. But let me leave you a message that is very important and would spell the difference between practice and Ay, yun ako. Dili ba ako? Duterte pa rin. Idol mo pa sa ano naman. Picture ako kayo, buksan niyo yung ano. Good afternoon to everyone. Let's all bow down our heads and say the prayer. Heavenly Father, we come before you with humble heart. Sabay-sabay natin yung hindi mapabansang awit. Bayan mahirap, pero kung bilang kami nitong ginawa, maliit lang po siya. So, yung lahat po ng poster, pwede natin harap and then we can have take pictures po dito sa lahat. Okay lang sa inyo, move po dito sa harap. And then, picture, may magpipicture po sa harap. Sige, pwede po. Agahan muna natin yung picture taking, okay? Kasi importante din to, okay? So, active participation lang po sa lahat. Uunahin natin to kasi medyo mahaba pa yung flow ng program, okay? Kita, Britana. So, yung mga poster po pala dalhin. Tapos, itaas po, make sure po mababasa po yung mga poster.
authentic ng rally na to. Hindi kami prepared, pero ganito karami ang nag-attend. Hindi rin ako prepared sa kakanta kasi hinaplot lang din namin to. Okay? Napaka-authentic. Ang napakagandang inang natin dito. Mga kababayan, tayo ay mag-awit ng O Canada kasi nandito tayo sa Canada. Our own native land through So we have Joanne po. Isang song after this po. May speaker po tayo dito sa harap after the song. Next have Joanne's presence po dito sa harap. Salamat. Kasi noon niya eh. Akala po natin kukunti lang po ang mga supporter dito. Pero alam ninyo, mas marami tayo doon sa Toronto. Dito lang po ang mga kababayan po natin ang narito po ngayon. Okay, so ito lahat po mga kababayan sa KOJC. Nakita po ninyo ngayon ang lahat po ng mga supporter dito ni Duterte, ng ating presidente, taas ang kamay. Magaling mo yung katabi mo, baka hindi. Kasi kung sure ka, kasi rin Duterte ka, ipapato mo, Duterte! Yeah! Enjoy kayo ha! Oh, paglaban natin! Basta ating mga kamay ang susi para mailuklog doon ang buong Pilipinas. So mga kababayan, nakita ninyo kami dito sa KOJC, 16 days siege doon po sa property po ng Kingdom under po kay Pastor Apollo Siki Buloy. Ang lahat po na ninyong narinig, puro po yung mga invento lang, hindi po yung totoo. Wala pong katotohanan yun. Bakit mga kababayan? Dahil alam na po nilang lahat kung ano ang plano ni Pangit. Ang kanilang dinala doon, hindi naman daw ang bansang Pilipinas. Hindi nila alam. Si Tatay Digong, ang buong Pilipinas. Kaya ngayon mga kababayan, galit ang buong Pilipinas sa ginawa ni Pangit. Ngayon mga kababayan, ang mga adik nagbablog na din. Ang mga adik, live na live sa FB. Nakapost ang kanilang pagdadrugs. Bakit? Kasi ang presidente adik. Kaya mga kababayan, magkaisa tayo. Suportahan natin ang buong PDP laban. Suportahan natin ang mga hindi korap sa taong bayan. Suportahan natin basta kay Duterte. Okay mga kababayan, sandali lang. Alam ninyo, birthday po ng ating Tatay Digong kailan? March 28. Kaya po kami nandito para i-cover po ito. Makita ng sambayan ng Pilipino. Live yan sa SMNI. Hindi tayo pwedeng mag-entertain dito ng ibang mga media kasi mga bias yan. Kung gusto nyo makita ang katotohanan, SMNI lang ang panoorin ninyo. Okay mga kababayan, bago yan, mamaya makipakinggan natin mamaya mula sa Netherlands si Miss Maharlika. Pero bago yan, inihiling ko po sa inyo, aawit po tayo ng happy birthday sa ating Tatay Digong. Okay, sabay-sabay tayong lahat, happy birthday!
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Bring him home! 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 Okay, bago. Hello. Okay. Teka, parang pwede adjust muna tayo ng konti dito sa may gitna, no? Okay. Para makita natin yung mga guest speaker dito sa entablado. Adjust muna tayo sa gilid. Okay. Kailangan natin ang active. Nasa'yo ang ligaya sa piling mo. Di ko tuloy ang pagdurusa. Madilim na kahapon, di ko na alintanan dahil sa'yo, sinta. Okay, sabay-sabay po tayo! Ano man ang mangyari, di kita iiwan. Ipaglalaban ko ang pag-ibig mo. Ipaglalaban ko. Paro unit. So, nung nandun ako, bago akong doktor, parati ako nasa emergency room, yan, tinatanggap namin yung naatid ng helicopter or ambulance ang mga pasyente dahil sa biktima ng assassination by the NPA. Pero nung dumating si Tatay Digong, pumalma ang patayan doon. Hindi na araw-araw kasi nung una, roadie like pinapatay ang pulis na nakasakay sa jeepney o naglalakad. Kaya at that time, ang mga pulis ay nagpapatrolya sa Davao na tiglilima o isang platoon na sabay-sabay, hindi na nagpapatrolya sa Davao City. Dahil kanong ulo sa Davao City, ito si Walter, taga Davao din, witness ito sa nangyayari nun. Although bata pa siya, ako nandun na ako. Anyway,
Pero nung dumating si Tatay Digong, nawala na yung patayan. Okay? Yung draw ay yung Davao nung una, ang tawag ay Nicaragua. Ibig sabihin, yung Nicaragua ay killing field yun noong 70s, 80s. Tapos yung Agdao, that is the district where the... Bebe! Bebe! Duterte! 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 Ayaw ko ako. Video yan, video. Video. Opo. Ilang ka na katagal sa Pilipinas. Ganda yung maligit ka. Yan si Naomi Vlogger. Pati mga barangay. Sinalo, roon, Wala na. Sa ginawa. Wala na. Kasi hindi na tigayang manok. Yun nga. Ikilos tayo ay magtulungan, ibis na siya ay ipatito sa nangyayari ngayon. Ang dunya kung ano ang hirap, hirap na dinadanas ng bawat isang pamilya. Mapapalahat tayo sa pagsalamat ng bawat pinagpalit, maayos na ay nagong sila magkakaibigan sa labas ng may isang pangulo na katulad niyo, isubuko na pagsinusin. Pagsilbihan ang bawat Pilipino at yung tawag lakas ng loob ay walang sinisino. Di ka na mapupura sa isipan namin lahat dahil para sa amin ikaw yung Pangulong kumatang. Kaya mahal namin Pangulo, mabuhay po kayo. Di mapupura ang katapangang pinakita mo. Ano ba itong Zoom?
natin ang pambansang awit ng Pilipinas at ilagay natin sa ating bayang magiliw, bayang magiliw, perlas ng silanganan, alab na puso, sa dibdib mo'y buhay, bundok sa simoy at sa langit mong mukha, may dilagang tula at awit sa paglang minamahal, ang kislap ng matao at mo'y tagumpay na nagdidinig, ang bituin at araw niyang kailan pag may magdidinig, lupa ng araw ng walang ating pagsinta, buhay langit sa piling mo. Ang ligaya ng pag may mga api, ang mamatay ng dahil sa'yo. Uy! Sige, okay. Duterte! 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 Bring him home! 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 Wala ka mabao! Tulak lang, mag-ibig na sa kanyang palad, nag-aray na kanyang ilan, kanyang bihag ganda, ayuhan ay naina, tayo ko binihag ka. Kayang saktan dilang ang limang nasa makaalpa. Hallelujah, 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 Hallelujah. Forgot about it, but Hindi na ko malinagyan ng mga it's not someone who's in the light, it's a God, it's a Nag-iisa lang si Tatay Digong doon.
assassination by the NPA. Pero nung dumating si Tatay Digong, kumalma ang patayan doon. Hindi na araw-araw kasi nung una, roadie light, pinapatay ang pulis na nakasakay sa jeepney o naglalakad. Kaya at that time, ang mga pulis ay nagpapatrolya sa Davao na tiglilima o isang platoon na sabay-sabay, hindi na nag-iisa sila na nagpapatrolya sa Davao City. Dahil ganun kagulo sa Davao City, ito si Walter, taga Davao din, witness ito sa mangyayari noon. Although bata pa siya, ako nandun na ako. Anyway, pero nung dumating si Tatay Digong, nawala na yung patayan. Okay? Yung Davao nung una, ang tawag ay Nicaragua. Ibig sabihin, yung Nicaragua ay killing field yun noong in 70s, 80s. Tapos yung Agdao, that is the district where the NPAs were nesting. Or doon sila nagtatago sa Agdao, that is a slum area in Davao. Pero panahon noon, nung nandun ako, piskal pa si Tatay Digong. Piskal pa siya. Pero nung naging naging mayor in 1988, di ba? 1988, kumalma ang Davao. Wala na patayan. So, konti na lang ang patayan noon. So, ganon ka-epektibo yung disiplina na pinapasunod ni Tatay Digong. So, nung naging presidente siya, ay ganon din ang ginawa niya sa buong Pilipinas. Iron fist ang kailangan para masugpo ang kriminalidad sa buong bansa. Iron fist! Hindi pwedeng pinibaby natin o kidnap yung ating pagsugpo ng droga at saka kriminalidad. Kailangan ng kamay na bakal para masugpo. Pero ngayon, ang ating administrasyon ngayon, ang Pilipinas ngayon ay isang narco-state na! Yes! Ang Pangulo ay isang bangag! Bangag! Ang bangag na Pangulo! Bangag! Marcos, bangag! Paano ang isang Pangulo ay mamumuno sa isang bansa at sa isang bansa kapag siya'y lango sa droga? Makikita nyo ang kanyang mga speeches at saka yung pangiwingi niya. Sa totoo, alam ko yan. Sign of addiction. Okay? At saka, hindi na nagkakwa. Sabi niya, kakatanin lang, mag-harvest na sila. Gitog na ako. Addicted ka? Kakatanin lang. Addicted ka? Gitog na ako. No. So, isa yung sign ng bangag. Kaya ngayon, ang Pilipinas ay isang narco-state dahil ang Pangulo natin, ang Pangulo nila, hindi ko Pangulo, ay isang bangag. Cocaine addict. Hindi ako natatakot na magsalita na siya isang bangag. Kasi noong March 11, kasabay ng pagkidnap kay Tatay, ay namatay ang isang Santoso, isang executive ng Rustan, namatay dahil sa overdose ng droga. Nagpaparty sila noon kasama si Lisa Araneta Marquez. Okay? So to cover up the story, yan kinidnap. Yung ginawa nila kay Tatay ay isang blatant kidnapping. Hindi yun pag-aresto at saka orchestrated yun or premeditated. Pero mo may nakahintay na aeroplano
kung hindi yun premeditated, may naghihintay na aeroplano sa airport. At saka according to International Criminal Court Rules of Procedure, bago dakpin yung dadalhin sa ICC, ang isang arestado ay dapat iharap sa competent court. Yes! Ang Villamor Air Base pa ay isang korte. Ang